Narito nga pong News TV Quick Response Team sa Bunawan, Agusan del Sur at ang inyo pong nakikita sa aking likuran ay ang Simulaw River. Kanina po ay matinding mga inaano dito na mga kahoy, bakawayan, tonitonelada mga nyug na paniwala po ng mga lokal na opisyal ay nanggaling pa sa Compostela Valley, Davao Oriental, Davao del Norte at ilang bahagi po ng Surigao del Sur na ininala pong tinamaan ng flash flood. At mataas po ang tubig sa ilog na ito hanggang ngayon na hindi po bababa sa 5 metro ang nadagdag. At yung pong mga inaanod kanina ay sinasabi po ng mga lokal na opisyal dito na maaari pong magtuloy-tuloy sa mga komunidad dahil upper stream po ito kung tawagin at doon po sa ibabang mga komunidad. At ayon naman po sa mga lokal na opisyal ay matagal na po nilang inabiso ng mga residente sa posibilidad nga ng paglaki ng ilog na ito. Matindi pinsala nga pong idinulot ng Bagyong Pablo dito sa Bunawan dahil kanina na nag-ikot ang QRT ay nakita po natin yung mga winasak na bahay at pinadapang mga pananim ng bagyong ito. Gumamit pa ng mga bangka, mga residente rito para kunin po ang mga naanod na troso sa ilog na ito para mapakinabangan. Pero hindi po nila masabi kung saan po magtutuloy-tuloy talaga mga trosong ito dahil karugtong po nito Agusan River na maaari pong magtuloy sa Butuan City kung hindi po maiimbak o magpopondo sa may bahagi ng Agusan Marsh. Narito po ang aking exclusive report. Matapos ang malakas na pagulan itong tumambad sa mga residente ng Bunawan, Agusan del Sur, dumausdos sa Simulaw River ang tonelada mga troso, kawayan at nyug. Ang ilan, mga luma at matatandang kahoy. Ang iba naman, mga plant species na kung tawagin ay palkata. Ito raw ang unang beses na nasaksihan nilang ganitong pangyayari sa nakalipas na 30 taon. This is the first time na observation namin yung tubig na ganito kalakas. Ano kami dito, yung sanay na kami sa mga baha pero hindi ganito yung kuryente kabilis. Malakas na malakas talaga at saka may ang daming debris. Nanggaling ang mga debris mula sa upper stream na sakop ng Compostela Valley, Surigao del Sur, Davao del Norte at Davao Oriental na hininalang tinamaan ng matinding flash flood. Ayon kay Bunawan Mayor Cox Elorde, sa loob lamang ng 3 oras, hindi bababa sa 5 metro ang itinasang tubig sa kanilang ilog. Talagang sa tingin namin plus flood siya. Lahat ng nadaanan ng tubig malakas talaga, kaya naanod ng mga malalaking kahoy. Ang ilang residente naman, kahit na delikado, gumamit ng mga bangka para manguha ng mga inaanod na kahoy. Plano naman daw ng lokal na pamahalaan na sagipin ang mga naanod na kahoy para gamitin sa mga nasirang tahanan. Ang mga debris na nanggaling sa Simulaw River ay maaanod hanggang sa karugtong nitong Agusan River. At kung ano magiging epekto nito sa mga komunidad sa ibaba ay di pa masabi ng mga lokal na opisyal. Isa sa mga nasasakop ng Agusan River ay ang siyudad ng Butuan. Sa tingin ng mga lokal na opisyal ay kakalat muna sa Agusan Marsh ang mga troso at iba pang inanod ng flash flood bago pa man makaabot sa siyudad ng Butuan. Parang pinaka-buffer zone na yung pinaka-ano niya. So lahat ng tubig galing Davao, kaya pinaka-useful yan, papasok muna sa sa Agusan Marsh. Kaya hindi mag-plus flood doon sa Butuan City dahil makokontrol ng Agusan Marsh yan. Sa iba pang lugar na nadaanan ng News TV Quick Response Team, kitang-kita ang paghagupit ng bagyo. Itinagilid ng malakas sa hangin ng mga posting ito sa bahagi ng Rosario, Agusan del Sur. May mga kubo ring pinadapa at punong itinumba sa bahagi ng Agusan del Sur at Surigao del Sur. Pero ang pinakamalaking damage ay ang kabuhayan, lalo pat mga pananim ang nasira ng bagyo. Nasira yung bahay namin dahil malakas yung ulan. Masyado ba malakas? Masyado malakas. Yung bahay sa taas, nasira na. Binisita rin ng GMA News ang dambuhalang buhayang si Lolong sa Bunawan Eco Park at nasa maayos sa kalagayan ang sikat na buhaya. Sa puntong ito po makakasampo natin si Mayor Edwin Cox Elorde ng Bunawan at para alamin ang kalagayan po ng kanilang bayan sa ngayon. Magandang gabi po, Mayor. Magandang gabi po, Jiggy, at saka sa nanonood ng
Jamie. Sa ngayon po ba, kumusta po yung inyong mga nasasakupan? Meron ho bang nasaktan o nasawi dito sa pagdaan po ng Bagyong Pablo? So far, wala tayong human casualty. May mga properties lang na nadadamage. Opo. Salamat naman tayo sa Panginoon at yun lang yung... Opo, at kanina ito nakita natin dito sa Simulaw River. Nabanggit nyo talagang 3 dekada hindi nyo to nakikita. Ngayon nyo lang ulit na... Oo, matagal na namin hindi na witness yung ganong pangyayari na maraming naanod na ganong mga debris sa ilog. Sa ngayon po, gaano karami po yung mga nasa evacuation center ng mga pamilya? So para sa munisipyo namin, mahigit 400 families yung in-evac namin. Yung iba noon is talagang sira yung bahay. Tsaka yung iba, preventive evacuation na yung mga high-risk areas, in-evac na namin. Mga gilid ng ilog po? Yung mga nasa riverbanks, in-evac na namin. Opo. At itong pupuntahan ng mga troso, parang medyo kukunti na ho yung naanod nakikita natin ngayong madilim na. Sa tingin nyo saan ho napunta itong napakaraming troso na naanod kanina? Kung hindi siya makapasok sa part ng marsh, talagang didiretso siya ng Butuan. Kung hindi siya papasok. Maganda lang sana kung papasok siya ng mga lakes, pero kung didiretso siya, delikado yun. Pag makatama ng bahay, talagang aano rin yung bahay. Mawawasak. Kasi ang tingin nyo dyan kasi, yung ibang mga lakes o ibang mga ilog, apaw din dahil sa ibang mga bundok. Minsan nga wala ka rin makita doon na lupa. So kahit na saan na papasok yung agos ng tubig. Apo. So posible naliliko sila sa lake or didiretso sa Agusan River. At itong mismong gusali hong ito, itong tourism office, dito kayo nag-re-repack ngayon ng mga relief goods? Ginawa namin, ito talaga yung ginawa kong action center dahil mamomonitor mo yung water level anytime. Makagawa ka agad ng action kung bini-alarming na yung water level. Opo. Siguro po pangaling salita, ano po yung paalala niyo po sa mga kababayan natin na nandun po sa dadaanan po, yung po nasasakupan niya, madadaanan ng mga debris galing po mga bundok? So paalala namin, lalo na sa mga adjacent municipality namin, na mag-ingat kayo dahil maraming dumadaan na nanaanod sa ilog namin. So yung mga tauhan ninyo sa inyong munisipyo, pag-ingatin baka may madisgrasya. Opo. Maraming po salamat sa inyo. So salamat sa GMA at sa inyo JG sa pagbisita niyo sa Bunawan. Opo, salamat po ulit. Si Mayor Edwin Caxelorde po ng Bunawan, Agusan del Sur.